Alright. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Sa wakas ay nandyan talaga yung ating special guest na si Sir Ronelo Victoriano. Ayan. Hello, DJ Lake. Alright, mga kakampi, before we're gonna start, I'd like to acknowledge our ATC Channel 31 online radio organization. Alright, so start tayo kay Sir Engineer Rinaldo Sanchez, President. Nileto V. Talavera, Business Development Manager. LP Buelba, Online General Manager. Michael B. Villanueva, Marketing Department Head. Tala Jaldivar, Advertising Head. Ray Maramat, Regional Marketing Director. Online TV Shows Executive Producer na si Mr. Jaime Daloba. ATC 31 Online Radio. And Production Crew, what's up sa inyong lahat? Alright. And I'd like to acknowledge our partner, official media partner, super talent of the world. All right. So abangan po natin yan this coming, ngayon na palang buwan, October. So, abangan nyo po yan, guys. It will be held in Dubai. All right. So madami po akong i-acknowledge ngayon. All right. So I'd like to acknowledge our Marketing Director na si Nika Valencia and Sir Michael Villanueva. Ayan. Na-shoutout ko siya kanina. Alright. And then I'd like to shout out Deritio and Tito Nel and my manager Carino Franzano from the Netherlands. Alright. And then yung ating pong channel, guys, Channel 31. Makikita po natin sa buong Mindanao, Visayas, and Luzon. Alright? So makikita po natin sa Television Network, UHF TV, and Cable TV. Sa TV31 Mega Manila, TV26 Baguio, TV32 Naga, TV31 Cebu, TV26 Iloilo, TV31 Davao, and TV31 Zamboanga. And right in BMKB TV Network, alright, CB72 Sky Cable NCR, Channel 29 Sky Cable Baguio, Channel 32 Sky Cable Naga, Channel 22 Sky Cable Lipa, Channel 32 Sky Cable Balayan, Channel 49 Sky Cable Balagtas, Channel 72 Destiny Cable NCR, Channels 04 Cable Link Paranaque, and Channel 04 Cable Link Paranaque, Channel 22 Cable Star Rizal, Channel 20 Sky Cable Cebu, Channel 20 Sky Cable Iloilo, and Channel 20 Sky Cable Bacolod, Channel 20 Sky Cable Dumaguete, and Channel 20 Sky Cable Davao. Alright. So, BIM UHF Free Television Analog Digital TV nationwide coverage, makikita po natin sa buong Pilipinas, guys. Kung nasan man kayong sulok ng mundo, alright, sa Philippines, makikita nyo po Baguio, Metro Manila, parts of Bataan, parts of Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Naga, Metro Cebu, Iloilo, parts of Guimaras, Metro Davao, parts of Samal Island, and Zamboanga. And we have coming soon, alright, sa Dagupan, Iligan City, Legazpi, Bacolod, Cagayan de Oro, and General Santos. Yes! Alright. Here we go. Oh my God, thank you so much talaga at pinaunlakan tayo ni Sir Ronelo. Alright. Kamusta naman po kayo, sir? Okay naman. Sir, bro pala. Okay ba yung signal ko dyan? Oo, narinig po kita. Okay, thank you so much. At medyo mahina yung signal ko dito sa Denmark. Nandito ako sa Denmark. Hello, Philippines. Kumusta kayo dyan? At keep Denmark, safe lang, brother. Mga kabayan. Bro Ronaldo, wow. Oh, kamusta naman Denmark, ang inyong yung career niyo dyan sa barko? Okay naman. Maybe you can share it to our kakampi. Okay naman. As of now, ako lang isa nakabalik. At yung offshore ngayon ay down at because of the pandemic. Pero kahit pa paano ay nakabalik ako. Ako lang isa sa fleet namin. At ako yung mag-maintain ng dalawang barko namin dito. So, alone here. Wow, alone. grabe naman yun. Mag-iisa. Congratulations, bro.
Thank you. Grabe, ano talaga, masyado ka pong blessed. Kasi nakikita ko, parang napapansin ko kay Bro Ranelo, mga kakampi, na napakabait ni Bro. Pero may kita mo thank sa mukha niya, parang walang halong biro. Nakatawa na nga yun. Hello, DJ. Alright, so, matanong lang kita, Bro. How you start, how long how you start writing original songs? Yes, last 2012, I started writing songs. At nakapiright ko lahat. I have 7 songs in my first album. And the 2013, I launched second album, 10 songs. And I have already around 32 composed songs. Wow! Yeah, grabe yun. Yeah, grabe yun, nagulat ako. May nagulat ba dyan? Uy, one more. Grabe. So, ano pong hugot nyo po, the way you writing a songs, napakadami po ng inyong kanta. Ako, 2 lang po yung aking kanta, pero sa inyo po, talagang 32. Wow. Grabe. Yes, DJ. Including na rin dyan yung mga jingles. Yes. Jingles ng FM stations and TV stations. Yes. Oo. Opo, nakikita ko nga siya. Sa isang network kasi, sa isang station, kayo yung gumawa ng kanilang jingle song. Yes. At napakaganda naman talaga. Alright. So, mga kampi, kung hindi nyo po nakikilala si Bro Ranelo, please do follow him on his social media. Alright. Bro Ranelo, you can now plug your social media and your songs. Feel free. Right. Hello guys, you can follow me on my YouTube account, channel, Victoriano Ranelo, and on my Facebook account, Ronilo Victoriano, and on my fan page, Ron V. Yeah, you can follow. And I have songs in YouTube, and yeah, sana po ay suportahan nyo at mag-subscribe po kayo. Thank you so much, DJ Ray. Yes. Grabe yun. So ngayon, bro, nakikita ko kasi meron kang bagong original song. Okay. Tapos Yes. kaduit mo po yung anak nyo po. Yeah, Frontliners. Oo, parang nagmana sa'yo yung anak mo. Sana all. Yes, magaling kumanta eh. Kasi yung anak ko kasi, hindi sila mahilig kumanta. So, napasana all na lang ako sa'yo. More on motivation lang, DJ. Like, more on motivation for the kids. Importante yan. Yes, motivation. Oo. Yun talaga yung pinaka-importante kasi sa lahat. If you have no motivation, you better stop. Yes, that's true. Yes. Right. So, pag nakikita ka nilang kumakanta ka, syempre, saan ba? Magmamana rin yan. More on practice na. You motivate them. So, yeah. Right. Pero talagang sa akin kasi, bro, wala talaga. Nasa more on dancing kasi yung anak ko. At yung isa naman more on sports. Okay. So, right, it's okay. Yes. Oo. Pero napapasana all na lang. Pero pwede mo bang ma-share yung life mo, bro, konti lang about singing? Yes, okay. How you start to become a recording artist? Okay. I started singing when I was 7 years old, and competing with the inter-schools. But I focused on classical before, classical contests like Kundiman songs. And after college, I joined band. Naging member ako ng band. Then after that, nagbalik ako sa solo. Then sumakay ako ng barko. But nang nasa band ako, nag-try na rin ako mag-start ng writing ng mga songs. Pero hindi po namin na i-record. Then, nung sumakay ako ng barko, then I started composing songs. At dahil sa mga friends na
nakilala ko, mga indie artists din, at tumulong sa akin para magkaroon ako ng chance na ma-record yung mga composed songs ko. That was on last 2012. Yes. 2012, wow, tagal na, no? So many years na. Yes, but almost of the songs I dedicated to my fellow OFW. Para sa kanila, bali, doon ako humugot ng inspirasyon ko sa paggawa ng mga songs. Kaya, kung marinig mo yung mga songs ko, na ano talaga, para sa mga OFWs. Oo, may hugot talaga, may hugot. May hugot. Hugot mo more, yes. Yeah. But before that, magpasalamat sana ako. Pwede bang mag-say thank you muna ako sa mga yes. Sa mga nag-support sa akin sa likes at nanalo yung song ko na Paglalakbay sa Marina sa songwriting competition. Wow, grabe. Congratulations naman. Yeah. Grand prize winner siya. Naswerte. Ikaw ba yung grand? Yes, DJ. Grand final. Wow. Nakaka-proud naman yun. Paglalakbay sa. Oo. Yeah. So, ano bang experience dyan, bro? Kasi ikaw ay nasa barko, diyan ka kumakanta. So, hindi ba masyadong complicated na pupunta ka sa ibang lugar? Ikaw ay from Philippines, iba yung kasi yung kultura natin. And how you manage it? Okay. At the same time, you are recording artist and nasa barko ka pa. So, how you manage it? Good question, Jay. Yes. Yung bali, before ako sumakay sa seaman, kasi syempre may encounter mo yung different races eh. Mayroong pang mga lahi, mayroong bully, mayroong but yung company namin nagpo-provide ng like a lecture, like mag-aral ka ng seminar ng cross-cultural, cross-cultural para po sa pag na-meet mo yung ibang lahi, kung ano yung mga gagawin mo, dapat gawin. Yes. At para kung ano yung mga, kasi tayo more on hospitality tayo tsaka di ba? Oo, yes. Tayo kumbaga sa greet dito, greet doon, at always smiling. Yun yung Pilipino Sa kanila naman iba. Tayo more on nag-invite tayo, di ba? Na kakain ka na ba? Sila iba once kakain lang sila, walang invite. Yun. Tayo iba yung natin. So, yung culture natin iba sa kanila. So, pinag-aralan namin. Nag-seminar kami about yan para ma-studyhan namin at para maganda yung flow ng samahan. Then about sa singing naman, pag off-duty ako, bali saka ako nagko-compose. Maganda kasi dito at tahimik, walang masyadong iniisip kasi duty and rest time mo lang. So pag after ng duty, saka sumusulat ng mga songs. Nakakagawa naman ako ng medyo magagandang song. Oo, yes. ang daming mga magagandang kanta. Thank you. Yes. Oo. So ayun, so ano bang sekreto mo? At ang dami talagang kanta na nasulat mo. Ano pang sekreto mo, bro? How you write that song so much? Like, I think you have more. I think you have more in your mind Yes, actually kasi meron pa akong mga songs na hindi na, out of 32, meron pa akong mga songs na, I think, 6-7 songs na hindi pa na-arrange. Wow. Grabe yun. Yes. Pero ano na siguro, God-given talent lang, DJ. Yes. Siguro binigay niya sa akin yung ganitong talent na marunong akong gumawa at gumawa ng kanta at kumanta. So, nagpe-pray na ako na sana more songs pa na ibigay niya sa akin. Kasi hindi ko rin din alam Bali pumapasok lang siya, then pag pumasok siya, susulat ko na with tune. Wow. Yun ang yung technique ko. So natatapos ko siya kaagad. Kasi ako yung type na pag may pumasok na song, tapusin ko talaga. Yun hindi ko hinayaan na lumampas pa. So baka makalimutan mo yung lyrics. Yeah, dito yung sa barko, bali wala akong guitar. Nothing. So ang ginagawa ko, dati nire-record ko siya after pag nakakuha ko ng tune. Tapos
iisip ako ng lyrics na bagay, then kahit first stanza, second stanza, susulat ko na siya. Tapos, dati nire-record ko siya para hindi ko na makalimutan yung lyrics. Pero later on, tuloy-tuloy na yung, parang naano ka na, parang nasanay ka na hindi na ako nagre-record. So, pag sinulat ko, alam ko na kagad yung tune. Yeah, wow, sana all. Grabe. Ganun na lang. Oy, yun na mali. Alright, so kamusta naman yung ano bro? Kasi nasa pandemic tayo ngayon at ikaw talaga ay binibless ni Lord na makaalis. So, struggle is real ba or hindi ba okay lang ba yung pagpunta mo diyan? Paano ka ba na nakaalis? Kasi madami kasi mga OFW yon na hindi talaga nakaalis because of COVID. So how you survive it and how you paano ka nakaalis talaga? Oh, yes, una-una thanks God at nakaalis ako. Pero kasi sa tagal ko na dito sa company and then dito lang sa isang principal ako. So yung owner naging friend ko na rin at of course may tiwala sa akin. So, pag uwi ko, at na-extend kami dito before umuwi dahil nga wala nang charter yung barko at pandemic, close lahat ng airports. So, na-stay kami dito ng mga almost 1.5 month. Then, with only basic salary. Yes. Pero nung umuwi ako nung July, mid of July, then, tumawag naman yung nagkataon na tumawag naman yung may-ari, yung owner ng company kung pwede bumalik ako lang mag-isa dahil nga kailangan na may magbantay ng barko kasi nakatali lang yung barko namin dito sa port dito sa Denmark. So, ang ginawa ko dahil may training ako, inuna ko agad yung training ko. Kasi kailangan pag seaman ka, kailangan prepared ka eh. Before mag-expire yung training mo, dapat naunahan mo na siya, magte-training ka na. Para in case na tawagan ka, ready ka na. Yun ang technique dapat. Hindi yung kung kailan ka aalis, may tumawag sa'yo, saka ka palang mag-train. So, hindi ka ready. So, always ready dapat. So, nung pagdating namin dyan sa Pilipinas, na-quarantine po kami sa hotel. Pero dahil mabilis naman na ngayon ang government natin sa pag-follow up, no? Red Cross, saka yung AITF, gano'n. Quarantine, maganda rin yung nila, yung kumbaga sa yung patakaran nila. So after 3 days nakalabas na kami na-release na kagad yung result ng swab test. Then after ng training ko, tumawag sila. So may COP ako, yung certificate ko sa training proficiency, pinaano ko pa sa Marina. Buti na ayos naman ang Marina kaagad. At yun, nag-quarantine ulit ako ng 10 days before ako bumalik dito. Doon ako sa ng swab test. Kasi nga, kailangan at parang nila, protocol ng company na 10 days before your flight. Kailangan mo mag-undergo ng swab test at yung isolation process. So, ayun. At nakabalik naman. Paano ba yun? Paano ba yung swab test? Paano bang dating nun? Kasi hindi pa ako nakapag-experience ng mga ganun eh. Ayun. Hindi ba mahirap? Medyo paluha yung mata mo. Naluluha ka. Oo. Totoo ba yung pinapasok nyo talaga yung parang panglinis ng tainga? Yes, oo. Medyo mahaba siya eh. Dito sa dito more sa deep sa loob talaga mismo ng ilong, dito sa boundary ng alangala mo. Doon ipapasok talaga siya. Doon talaga? Oh my God. Kasi doon malalaman kung may namumong virus doon eh. Okay. COVID. So hindi pala siya biro, no? Hindi biro, oo. Saka yung isolation process na sinasabi nila na tulad namin, mag-undergo pa ng 10 days, yung iba nga 14 days eh. Ay medyo mahirap kasi aalis ka, yung family mo, iiwan mo, nasa hotel ka. Yes. Oo. So, by internet lang kayo, social media lang, yung Facebook lang or Messenger lang kayo nag-uusap. So, then, talaga. Aalis ka na wala kasi kailangan na clear ka eh. Kailangan wala kang makasamuan. Diba? Kahit sa hotel, hindi ka makakalabas.
yung pagkain mo sa labas ng room, kukunin mo na lang doon. Kakain ka mag-isa. Grabe, no? Grabe. Kailangan prepared ka at talagang yung talagang positive Dapat, thinking. Dapat you can face all the challenge, ganon. Yes. And prepared. Kailangan kasi for the family purpose naman eh. Yes. Kasi kailangan natin magtrabaho. Kasi nga wala eh. Buti nga kung isipin mo, buti nga ako nakabalik dito. Yung mga kasamahan ko, ilang buwan na silang walang sakay. So, yeah. Talagang napakaswerte ni Bro Ranelo. Grabe. Sana all. Prayers lang, DJ. Prayers. Right. So, may piniprepare ka bang kanta para sa ating mga kakampi? Okay, sige. Songs, you can also sing all. Okay. Okay, DJ. I'll try. Frontliners, I think. All right, okay. Frontliners. Hindi ko alam kung okay yung dating kasi wala akong V8. Oo, ikaw meron. So flat ang boses ko sigurado. Talagang ganyan eh. Oo, but okay lang. All right. Okay. So here we go. Ladies and gentlemen, Mr. Ranelo Victoriano, recording artist. Frontliners po. Isang pagpugay para sa ating mga kapatid na mga frontliners na napapakahirap sa atin. Children are crying, people are dying, there's a pandemic, rising fatality. We never know what tomorrow brings when the plague will end. Only time can tell. We are one nation, join hand in hand. We fight as one, we can be now. For we are brothers and sisters in the eyes of God. We serve as one and we feel as one. Let's win the battle as fast as possible. Reaching our love for humanity, because we frontliners, heroes are today. We are one nation, join hand in hand. We fight as one, we can beat it now. For we are brothers and sisters. We serve as one, and we as one. We are one nation, join hand in hand. We fight as one, we can beat it now. For we are brothers and sisters in the eyes of God. We serve as one and we feel as one. For we are brothers and sisters in the eyes of God.
is one. Is Thank you. Grabe, ang ganda nung kanta na yun. Grabe, Thank you. nung nakikinig talaga ako, parang, wow, ang ganda naman. Para lang yung kanta ni Rihel Azwan. Rihel Azwan yung title ng kanta mo, no? Frontliners. 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 Parang ganun, no? Napakasarap pakinggan ng kanta mo, bro. Para sa ating mga frontliners. Thank you so much pala sa arranger ko kay Marlon. It's the Bea, Mozart, Ivan. Alright, so may gusto kang i-shout out? Ayan, i-shout out mo na ngayon, ganun. Shout out sa mga stations, radio stations. Siguro hindi pwede mag-mention ng mga stations. Pero sa mga stations na kay Bro Jaime. Dito. Yes, huwag mo kalimutan si Bro Jaime. Napaka-excited ni Bro Jaime. Thank you so much. Thank you so much. Kay Sis Tala, kay Ma'am Tala. Hello. Nandito siya, di ba? Officer siya dito sa... Hello, sis. Nandito po ako nag-guest sa inyo kay Sis Taib. So, thank you so much sa opportunity. Nandito ako. Kasi nagsama kami dati ni Ma'am Tala sa, I think 2016. Sa December yun. May program kami mga hindi artists. So doon kami nagsama kayo sa show. Isang magaling na saludo, Ma'am Tala. Sis Tala. Saludo at isang magaling na isang magaling na tao, singer at yung host, napakagaling. Yes. Yeah. Thank you so much. At sa management ng Channel 31, thank you so much for this opportunity na naging guest ako dito sa inyo. Thank you so much. Yeah, we are also very thankful to have you, Sir Ranelo, even though you are in Denmark, right? Denmark? Yes. Yes, talagang pinaunlakan niyo po kami. So nagpapasalamat po talaga ako. Kasi akala ko hindi na tayo matutuloy ngayon eh. Sabi ko, i-move na lang kaya natin bukas. Actually, yung date diyan ay bukas. Kasi sabi mo, try mo lang. So 6 p.m. yung nakalagay na time. Alam mo naman pagka StreamYard, pagka hindi ka nagla-live ng within 10 minutes, yung show mo, yung link, mawawala siya. So, ayun. Minom ko na kaagad tomorrow. Pero pagkasabi mo ng, so push na. So, yung aking co-host dapat, kasama ko siya. So, nandito na siya kanina. Ngayon nawala na siya. Ayan. So, yes, if you are there, press 1. Alright. Buti nakasama yung laptop ko kasi yung dito sa iPhone ko medyo hindi siya na-update, so buti nakisama. Kasi nung last time kasi nung nag-taping kami, iPad yung gamit ko. So, ang gagawin mo lang doon, bro, copy paste tapos go to Safari. So, yes. Ayun. Ginawa mo ko siyang ganun. Ginawa ko, kaso nga lang yung kailangan ko daw i-update yung kasi siya late na update eh. Kailangan updated yung mataas na. Oo. Okay. So, thank God naman at talagang na-push natin yung taping natin ngayon. Yeah, so matagal ko nang matagal ko nang sinasabi na hindi matagal na kitang in-invite tapos ngayon ka lang nagpa-unlock, ganon. medyo busy din sa job kasi syempre kahit ako lang mag-isa dito ginagawa ko pa rin yung job ko syempre. At natural. Good worker tayo. Filipino is a good worker. Yeah. Yes, Filipino is really a hardworking, Yeah. Not only sleeping but hardworking. Yes. Yes. That's true. That's true, yes. So matanong lang kita, bro, ano bang how you write this song, your new single, Frontliners. Na-motivate ka ba sa nangyayari sa mundo natin ngayon? At talagang, kasi kat ako,
pag pinapakinggan ko kasing kanta mo, talagang parang nafe-feel mo yung emotion, yung parang naisip mo, ano bang nangyari sa mundo? Yung ganon, just keep fighting. Tapos makikita mo pa sa news na, ano ba, may mga tao nagkagulo na, ganon. Yun ba yung motivation mo? Kaya mo siya sinulat? At ginawa mo siyang frontliners as a title of your song? Yes. Ano ako? Bali, nakikisimpatya ako sa mga nangyayari sa paligid natin. At alam naman natin na marami na yung mga fatalities. At yes, so naging inspiration sa akin yung mga frontliners na alam natin na napakadelikado ng job nila. Right. Pero still, kailangan, hindi lang dahil sa job nila as a frontliners, as a medical team, or kahit saan, Army, Armed Forces of the Philippines, Coast Guard, or mga nurses natin, doctors, lahat yan ang tulong-tulong para po masugpo itong virus na ito. So nagiging inspiration ko sila sa paggawa ng song. Iniisip ko kung paano ako makatulong sa pag-ease ng problem. So kahit papaano ay ma-boost lang yung moral nila. Kaya gumawa ko ng song para marinig nila para sa kanila. Saludo sa napakaganda talaga. Yes, napakaganda talaga. Ako kasi bro, I'm supposed to write a song, pero wala lang talaga akong chance na tapusin. Alam mo naman, masyado akong busy, ganon. Oo, kasi syempre. So may sinulat na kong kanta. I had write a song. Actually, 8 songs siya, bro. So, pag mabigyan ako ng chance na makapag-record, talagang ipupush ko siya. Kasi sayang din naman. Alam mo yung sinabi mo kanina na pag naisip kang mga lyrics, ganon, isusulat mo kagad. Ganon din ako, bro. Pero walang lang akong chance na talagang mag-record or anong tawag nun, ipa-arrange, ganon. So, talagang maybe next year or maybe before end of this year, papa-arrange ko na din yung nasulat ko. Ayun. Okay, that's good. Matulungan kita so, naisip dyan if you like. ano, bro? Matulungan kita dyan if you like. Motivation, ganon. Parang push. Motivation. Meron ka ng mga songs eh. You are a songwriter, you're a good singer, so yeah, you have a very good voice. Meron kang mga songs na magaganda, so saludo. Yeah. Ako yung saludo sa'yo kasi ikaw ay frontliners din. Mga kampi, si Bro Ranilo ay recording artist at the same time seaman, of course, frontliners din si Bro kasi nasa abroad eh. Lahat ng mga OFW frontliners yan eh. So yun, so we all... Yes. At saka yung Digilay, yung mga seaman kasi nabilong as frontliners kasi kahit stop na yung lahat, yung seafarer tuloy pa din tayo. Tuloy po yung pagdala ng mga cargo from one place to another place. So kaya kaya umuusad pa rin yung economy dahil sa seafarers. Kasi kung walang barko na maghatid ng mga pagkain, mga products, wala. So big help yung mga seafarers sa panahon ngayon. At nakikisimpatya ako sa mga kapatid ko na seafarers na missing dahil